Amen. Yan, no? Ating pong pag-aaralan is about the unity. Panatilihin ang pagkakaisa. No? Kung kayo po ay tatanungin, mga kapatid, kung iiwanan po kayo ng unang tanong ngayon, ano ba ang pagkakaintindi ninyo sa unity o pagkakaisa? No, malamang masabihin nyo sa akin, Kuya Jesse, ang po ay pagtutulungan ng bawat mananampalataya sa loob ng iglesia. So pag sinabi pong unity, mga kapatid, hindi lamang po ito tumutukoy sa loob ng simbahan. Ito po yung ating pag-aaralan sa about Christianity. Pero ang unity po ay tinutukoy din po yan sa inyong mga loob ng tahanan. Na kapag wala pong pagkakaisa, ano po mangyayari sa inyo sa loob ng tahanan? Magkakaroon ng bangayan o disagreement. Minsan may mga anak na gusto masunog sa loob ng tahanan. Maging sa loob ng school. Hindi ba pagpasok nyo sa mga wala yung mga kabataan natin? Di ba may mga regulasyon ng teacher sa loob? Anong unang makikita ninyo doon? Di ba? Remain silent. Silent habang natutulog sa teacher. Di ba? Meron tayong mga regulasyon na dapat sundin sa loob ng eskwelahan. It means dapat tayo magkaroon ng tinatawag na pagkakaisa. Pero pag hindi ka sumunod doon, meron kang punishment. Ganun din sa mga office worker dito. Diba? Sa mga nagtatrabaho sa inyo, diba? May mga regulation din kayo dyan na dapat sundin ng mga trabaho sa loob ng kumpanya. So kung hindi po natin ito susundin, pwede po tayo ma-terminate sa trabaho. So ganun din po pagdating po sa loob ng iglesia. So kailangan po natin ng unity o pagkakaisa bilang mga mananampalataya. No? Pag sinabi pong unity, ibig sabihin po, ito po yung usapan, no? Pakikiisa o yung tinatawag po nating mutual agreement. Na ang ibig sabihin po ng mutual agreement, it means may mga bagay po na dapat tayong pagkasunod, pagkaisa sa loob po ng iglesia. O meron po tayong pinaniniwalaan tungkol sa usapin ng agreement. No? So now, bago po natin talakayin ang ating pong pag-aaral, pupunin po natin yung ating pong konteksto sa umagang ito mula sa aklat ni Apostol Pablo, mula po sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 1 to 6. No? Yan po yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito. So bago po natin talakayin yung aklat po ng Efeso, so dapat po muna natin malaman ang kahalagahan at kahulugan po ng unity. So ano po ba ang unity para po sa atin? Di ba? Niliwanag po kayo. No? So sa umagang ito, meron po dalawang verse muna na babasahin. No? Samahan niyo po ako sa ating pong unang mga versikulo o references o supporting verse na pwede natin makita yung tinatawag na beauty of the unity. Kagandahan ng pagkakaisa. So pusan po natin mula po sa aklat ng Salmo 133 verse 1 and awit and Psalms 133 verse 1. Ang sabi po rito na may akda po ng Salmo, napakagandang makita ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. How good and pleasant, ang sabi dyan, no? Sa English po, no? It is when God's people live together in unity. No? Katulad niya kapag kami pumasok po ng mga bago po sa ating iglesia, kapag nakita po ng mga tao nito yung ating pong pagsasamahan, welcome natin sila, no? Inaabot natin ang bawat isa. So makikita natin, no? Masasabi nilang napakaganda umatin sa loob ng simbahan na ito sapagkat ang mga tao dyan ay nagkakaisa. So yun daw po yung sinasabing kagandahan po ng unity. Kung ang mga mamamayan daw ng Diyos ay meron po pagkakaisa. So napakagandang tignan. Ganun din po, no? Mula po sa aklat ng mga gawa, saan po natin in Acts chapter 2 verse 42 to 47. No? Hindi ako nagkakamali na ituro ko na ito sa Flores. No? Naitakil na natin sa Flores. No? Ang sabi po nito, mula po sa mga aklat ng mga gawa, chapter 2 verse 42 to 47. So makikita po natin dito yung tinatawag na beauty of unity. Ito po isang mga example sa Biblia. Ang sabi po rito yung verse 42, ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang
magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay upang gunitain ang Panginoon at sa panalangin. In verse 43, namanga ang lahat ng tao dahil sa maraming kababalaghan at tanda na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. And 44, palaging nagsasama-sama ang mga mananampalataya at binabahagi ang kanilang ari-arian sa isa't isa. Ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera'y pinamamahagi nila sa mga kanilang mga kasamahan ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at nagsasalo-salo sa pagkain upang gunitain ang Panginoon sa kanilang mga bahay na may lubos na kagalakan at malinis na kalooban. And last verse, 47. Palagi silang nagpupuri sa Diyos at mga tao ay nalulugod sa kanila. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong Kanya tiniligtas. And that's the beauty of unity. Isa sa mga example na makikita po natin. No, mula sa panahon po ng mga gawa, ang mga apostol po, ang ginagawa po nila, no, yung kanila pong mga ari-arian ay binabahagi po nila sa mga walang kakayahan na kumita ng pera. Yung mga hindi na kaya maghanap buhay. So bagamat sa atin, hindi tayo nagbebenta ngayon, pero sa panahon nila, marami silang mga lupain. Mga minana nila sa kanilang mga ninuno. Ngunit ito yung isa sa kaparaanan ng pagkakaisa ng iglesia sa loob ng iglesia. Nagtutulungan, inaabot ang pangangailangan ng bawat isa. Sa atin po, sa loob po ng iglesia, no, makikita po natin, no, tayo po ay dapat din umaabot sa mga kapatiran natin. Hindi lamang sa material na bagay, mga kapatid. Kung hindi sa pag-iingarin, sa pananampalataya at paglago ng bawat isa. So kung tayo po ay nagkakaisa sa loob po ng simbahan, makikita po natin ang kagandahan nito. At the same time, makikita po natin na tayo po lahat ay sabay-sabay na lumalago. That's the beauty of unity. So dito po, sa binasa natin, mga kapatid, na makikita po natin is unity is good and pleasant. The Bible says unity, unite the church. So tayo po ay church ng Panginoon. So dapat po tayong lahat ay nagkakaisa. No? Bagamat magandang pakinggan yung salitang unity, ngunit kung makikita natin to, no, sa ibang klaseng simbahan, ay yung unity po na tinatawag ay hindi po talaga nasusunod. So bakit po hindi nasusunod? No? Kasi po, minsan po may mga pangyayari sa loob ng iglesia na ang mga leaders, ang mga pastor ay hindi nakakaintindihan. Pastor, ikaw na lang ang magturo. Ikaw na rin sa Bible study, ikaw na rin ang bumisita. Total, pinapasahod ka naman namin eh. So, upo na lang kami, pagkatapos, uwi. No? Then after makipag-fellowship, uwi na kami. Ikaw na rin ang gumawa ng lahat ng mga aktibidad. Total, pinapasahod ka naman namin. No? Bagamat wala namang ganito rito, no? Pero makikita natin, mga kapatid, kapag ang simbahan po ay nagkakaroon po ng mga disagreement sa loob po ng simbahan, masasabi po natin, nagkakaroon po ng division, no? Kapag ang leaders and pastor ay hindi po yan nagkasundo, ano po magiging resulta? Split. Hiwalay. Minsan, merong kapatiran na hindi lang nakamayan o hindi lang napansin. Ayoko na sa church na yan. Kasi hindi naman ako welcome eh. Pakiramdam ko, hindi naman ako bilong sa simbahan ito. Hahanap na lang ako ng simbahan na kung saan may papansin sa akin at meron kong kakamay sa akin. No? Ganyan po yung ibang mga senaryo. No? Kaya po natin ito, mga kapatid, itinuturo dito sa loob po ng Hope in Christ City Church. No? Especially sa ating po, mga kapatid. No? So, kailangan po natin maintindihan yung salitang unity. No? Kasi unang-una po, para po maiwasan po natin yung tinatawag na pagkakahati-hati o yung tinatawag natin division as the body of Christ. Iisa lamang po tayo, no, sa katawan ni Kristo. So, kung hindi po natin paihiranin ang pagkakaisa ng unity sa simbahan ito, masasabi po natin hindi po tayo nagkakaisa. Kaya po mamaya, mga kapatid, after po ng service natin, no, lalo na yung matatagal sa simbahan ito, lapitan natin yung mga kapatiran, kamayan natin sila.
Ipakita natin na tayong lahat ay nagkakaisa. Every Sunday po, gawin natin yan. Huwag lang natin gawin. Testing lang to, gawin natin to. Hindi. Gawin po natin nature sa loob po ng simbahan. Lalo-lalo na kung may mga bago tayong umaatin dito. Yung mga matatagal, yung mga kapatiran, lapitan nyo sila, lahat tayo, salain natin isa-isa. Kapatid, welcome. No? Kami ay masaya, maligaya kami dahil dumating ka. Nakasama ka namin sa linggong panambahan natin. Kung sasabihin natin sa mga kapatid, always welcome ang pintuan para sa iyo at hindi mo naman kinakamayan. After ng service, uupo ka lang. Bahala ka sa buhay mo. So, paano natin masasabing nagkakaroon tayo ng pagkakaisa? So, dapat po maipakita po natin sa bawat isa na tayong lahat po ay may tinatawag na unity. Gamitin po natin yung mga kapatid, no? Sa ating pong simbahan, kapag kami bago, lapitan natin. Kahit na matatagal na tayo, magkamayan tayo sa isa't isa. Kapatid, kamusta ka na? Masaya ako tayo sa amin. No? Yan po yung dapat nating ipakita. No? Kung makikita rin po natin, mga kapatid, sa modernong panahon ngayon, kaliwat kanan ang mga simbahan na naglilipana. Maraming simbahan ang umuusbong, harap at likod. So bakit po? Bakit maraming simbahan? Karaniwan po, pagka nakausap ko sila, maraming po nakausap na kayo. Ang unang-unang kanilang masasabi, umalis kami sa church na hindi kami magkasundo ng pastor. Hindi namin gusto yung teaching. Si pastor at sulidan, nagkakagulo sila, hindi sila magkaintindihan. So ano nangyari sa kanila? Dahil ito, kay pastor ko, kamag-anak ni pastor, kamag-anak ni leader, ano mangyayari? Tayo na lang tayo na sarili natin simbahan. So makikita natin mga kapatid na wala yung beauty of unity. Nawala po yung pagkakaisa. So yun po yung iniiwasan po natin sa loob po ng iglesia ito. Na maging gano'n yung ating samahan. Kaya gano'n kahalaga po yung unity sa bawat isa po sa atin. No? So masasabi po natin ang lahat po ng kanilang explanation is about division. Hindi kami nagkasundo eh. Kaya nagtayo kami ng panibago naming simbahan. So nakita po natin yung kagandahan po na nagkakaisa. So punta na po tayo dito sa ating regional text now. So now let's begin. Basahin po natin in Ephesians chapter 4, verse 1. Mula po sa aklat ng mga Efeso, kapitulo 4, versikulo 1. Ang sabi po rito, sabi ni Apostol Pablo, kaya bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling ko mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Naulitin po natin. Kaya bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling ko mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. So ano ba yung ibig sabihin ni Apostol Pablo na tinawag o sa English po? Kung mapapansin po natin, nung sinulat po ni Apostol Pablo yung ganitong klaseng paalala po sa church, siya po ay nakakulong. At dahil po nakakulong si Pablo, ang dahilan po ng kanyang pagkakulong po ay dahil po sa pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, yung tinatawag po natin Gospel of Christ. At dahil nga po nakakulong si Apostol Pablo noong panahon yan, hindi niya po naiwasang susulatan ang mga iglesia to remind the church to be in unity, na magkaroon ng pagkakaisa kahit po siya ay nakapiit po sa kulungan. Kaya nga sabi ni Pablo nung kanya pong sinulatan ang mga mananampalataya sa Efeso, ang sabi niya po, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. No? Kung pag-aaralan po natin mga kapatid ang aklat po ng Efeso, no? Malalaman po natin yung ibig sabihin po ng tinawag in English po. Di ba may song tayo, we are called? Tama ba? Ngayon, kung tatanungin po kayo, kailan kayo tinawag ng Panginoon? Kaya Reggie, kailan ka tinawag ng Panginoon? High school. No, high school daw. No? Si Ate Monique, elementary. Si Kuya Eman, Hindi ko alam. hindi niya naman.
Hindi na lang ako nang matulog. Hindi niya na po maintindihan. So sa aklat po ng Efeso, binanggit po yung quote. So ganito, tingnan natin ha, kung kailan tayo tinawag ng Panginoon. Makinig po kayo, mga kapatid, napakaganda po ng mensahe na to. Ito po yung ibig sabihin po ng pagtawag sa atin. No? Kung ibababa po natin yung basa mula po sa aklat ng Efeso, chapter 1, verse 3 and 5. Ulitin po natin, in Ephesians chapter 1, verse 3 and 5. Ang sabi po rito, ibig sabihin po ng tinawag, Kuya Reggie, kung kailan po kayo tinawag. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Ano yung unang binigay ng Panginoon sa atin? Salvation. So kailan po natin natanggap yung mga pagpapalang ito? Ang sabi po rito, bago pa man niya likain ang mundo, pinili niya na tayo na maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. And verse 5, noong una pa, itinalagan niya na tayo na maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo, ayon na rin sa kanyang layunin at kalooban. Kuya Reggie, tinawag ka pala ng Lord, hindi yung elementary high school ka. Ate Monique, hindi rin. Alam niyo kung kailan kayo tinawag ng Panginoon? Ang sabi po rito, bago pa man likain ang sanlibutan, ikaw ay pinili na ng Diyos. Pero kailan lang ako nakatanggap yes? Kasi nga hindi pa dumarating sa iyo ang Ebanghelyo, hindi ka pa namumulat. Bakit ko po nasabi yan? Si Apostol Pablo, bago po siya tinawag ng Diyos, ano po ba ang trabaho ni Apostol Pablo? Persecutor. Pusigin ang mananampalataya. Pahirapan, pakulong, ipapatay. Masasabi mo kaya may pagtawag ang Diyos sa kanya, Kuya Reggie? Kilala ko siya as persecutor. Hindi, di ba? Pinahihirapan mong iglesia, kaya nung na-encounter niya ang Panginoon sa daan sa Arabia, ano sabi sa kanya ng Panginoon? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusip? Hindi alam ni Apostol Pablo, no, na may pagtawag ang Diyos sa kanya. Gagamitin kita para ipangharap ng aking Panginoon sa mga hindi. You see that, mga kapatid? Yung isang taong na may persecute, gagamitin ng Diyos. So makikita natin, noong pa pinili na siya ng Diyos. Ganon din po tayo, mga kapatid. Hindi yung November 16 kung ka nakakilala sa hindi po. Elementary high school hindi po. Ang sabi po rito, bago palikhain ng sanlibutan. No, ang sabi po in verse 5, nung una pa itinalaga niya na kayo. Ano ba ibig sabihin ng una? Past tense, present tense? Past tense. So nung una pa. No, kaya ko naiintindihan yung tinuro ko nung nakaraan dito. Di ba tinanong ko kayo? Why are you here? Tanungin mo sa katabi mo, why are you here? Bakit ka nandito? Because you are chosen by God. Pinili ka ng Diyos In verse 5, nung una pa, pinili na po tayo ng Diyos. So yun po yung ibig sabihin na tinawag in verse 1. Yun po yung nais parating ng Apostol Pablo sa ating mga kaya wag na po kayo magtanong kung bakit kayo nandito sa church. Malinaw po ang sinasabi dito. Pinili kayo ng Diyos. Itinalaga kayo ng Diyos nung una pa. No? So makikita po natin dito, mga kapatid, na naisip parating ni Apostol Pablo sa kanya pong liham na you are predestined. Hindi na po ako natuturo nito, mga kapatid. Ang natuturo na po nito yung Bible. You are predestined. Yun po yung naisip parating po sa atin ni Apostol Pablo. No? So dito po pinapakita po yung pamumuhay. No? Papaano po ba tayo mamuhay ng tugma bilang mga pinili ng Diyos? Yun ang tanong. Paano tayo mamumuhay ng tugma bilang mga pinili ng Diyos? So paano po natin yun magagawa, mga kapatid? No, basahin po natin yung verse 2, Ephesians chapter 4, verse 2. Sa ating pong pinag-aaralan. Sabi po sa verse 2, no? Mula po sa aklat ng Efeso, maging mahinahon kayo, magpakumbaba, maunawain at magpagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. No? So there are things na makikita natin, mga kapatid, no? Kung paano pumapanatili ang unity bilang mga tinawag ng Diyos. No? So marami po ang nagsasabi, no, kapag ka-unity ang pinag-usapan is kailangan marami tayong dalang mga pagkain, kanya-kanya magdadala tayo o sama-sama tayo sa basketball, lalo na yung mga boys, di ba? So masasabi natin may unity. Pero ano ba yung sinasabi nitong unity? Na kailangan po na makita sa mga mananampalataya
No? So yung tatlong bagay po na sinasabi nito according to the Bible, no, sa binasa po natin. Ang sabi diyan, mahinahon, be gentle. Susunod po, magpaumbaba, be humble. And number 3, mapagpaumanhin, forbearing with one another. No? Kaya natin tanggapin ang bawat isa, kaya natin makisama sa bawat isa, no? So ibig sabihin po ng mahinahon, yung meron ka tinatawag na kind, loving, and understanding heart. Kapag kahit na mayroong matigas ang ulo sa loob ng simbahan, okay na. Diyan tayo sinusubo na gawin si Ate Ting. No? Maraming ganyan, maraming pasaway sa loob ng simbahan. Kahit yung mga Kristiyano, mga kapatid, tanggapin man natin o hindi. Meron po talagang ganyan, no? Pag sinabing kind, loving, understanding heart, hindi ka aggressive, no? Hindi ka arrogante, hindi ka mayabang, no? Pag sinabi pong gentle heart and tender heart, no? Ibig sabihin po, hindi ka basta-basta magsasalita ng isang bagay na alam mong makakaisod sa isang kapatiran. I-approach mo siya ng mahinaw, maliwanag, patigil sa lahat mga kapatid, yung binibigay mo sa kanya, yung personal experience mo. At the same time, supported ka ng Bible verses. No? Ipinaliliwanag mo sa kanyang kapatid, hindi dapat ganito ganito dapat ang gawin natin. No? And you are willing to reach doon sa tao na to. No? Dahil alam mo makakatulong to sa kanyang paglago. So yun po yung isang importante sa atin na nagkakaisa, yung tinatawag natin pagiging mahinahon po natin. No? Ngayon, kung tatanungin tayo lahat, paano kung lahat po tayo puro arrogante. Lahat po tayo mga selfish, mga mayayabang. Ano kaya mangyayari sa atin dito sa simbahan? May matitira pa kaya? So, wala na. Wala pong matitira dito. Kung lahat po tayo, puro maiinitin ang ulo natin, hindi tayo marunong magbigay ng paumanhin sa bawat isa sa atin. So, malamang wala na pong matitira dito. So, yun po yung ugali ng isang mananampalataya na nagkakaisa sa loob po ng simbahan. And number 2, maging magpapakumbaba. No? Maging mapagkumbaba. Be humble. No? It means, sabi rito, no? Pag sinabi pong be humble, hindi dapat tayo nagpapataasan dito ng ihi. So, hindi tayo nagpapayabangan. Maaaring sa ibang simbahan, uy, nakaginto si Ate Ting eh. Sa susunod, Ate Ting, kapantayan ko yan. Pagkasakot ako ng 24K, na mas mahalin pa, kay narinig din mo eh. Eh, meron akong Rolex eh, na puro Diamante. Yun ang susuotin ko. Diba? Eh, sapatos mo, Kuya Reggie, UE pair lang yan eh. Magsusuot ako ng original. Para maipakita ko sa'yo, mas maganda yung sapatos mo sa'yo. Bago yung cellphone ko, tignan mo, latest. Diba? Be humble lang sabi po sa atin. Tayo po ay magpakumbaba. So, ibig sabihin, kaya po natin unawain ang bawat isa. Hindi natin ikinukumpara ang sarili natin bilang mataas, magaling, maraming alam, matalino. Ang sabi po sa atin dito, be humble. Bakit po sinabi niya Apostol Pablo yan? No, ang ating Panginoon sa Kristo po ay nung namumuhay po sa lupa, siya pa'y nagmakataas. Ibinaba niya nga yung sarili niya para tayo natay ako dyan. Di ba? Yun po yung kanyang naging buhay dito. Kahit na yung mga apostol niya, makukulit matitigas ang ulo. Pero inuunawa niya pa rin po, no? Papagpakumahin pa rin ng Panginoon po. So be humble. Minsan masasabi natin, parang mas masarap ang luto ni Ate Tina kaysa kay Ate Sinya. Parang may mas lasa yung luto ni Malu kaysa kay Ate ganito. No? Parang mas masarap yung luto ni Ate Daya kaysa kay ganito. Huwag na natin siya paglutuin, ito na lang. Yung kanin ni Ate Tina, hindi lang yung ubus eh. No? Doon na lang tayo sa masarap magluto ng kanin. Pero kasabi po sa atin, Ate Tina, be humble. No? Ganyan po, huwag po tayo mag-improve ng galit. Tinuturuan po tayo ng Panginoon, paano po pakumbaba. No? Meron pong sinasabi po si Apostol Pablo patungkol po dyan. No? Buksan po natin sa aklat po ng mga Galatians. In Galatians chapter 6, 1-5. Ang sabi po rito in verse 1,
Mga kapatid, kung may nagkakasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya upang magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinaon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ano pa po? In verse 3, kung mayroon sa inyong nagkasala at nakakahingit siya sa iba, gayong hindi naman, nililinlang lamang niya ang kanyang sarili. In verse 4, dapat suriin ng bawat isa ang ginagawa niya, at kung mabuti ang ginagawa niya, magalak siya, ngunit huwag niyang ikumpara ang kanyang sarili sa iba. So, be humble. Kapag ka nagtutulungan po tayo, bigla, ano sabi po dito? Tinutupad natin yung katuluan o kautusan ni Jesus Christ. Ano ba ang utos na binigay sa atin ng Panginoon ng bukod dyan? Magmahalan kayo sa isa't isa. Ang sabi ng Apostol Pablo, tulungan nyo ang bawat isa sa kanilang mga problema. So kaya tinutulungan mo ang kapatid mo dahil mahal mo siya. So dahil mahal mo ang kapatid mo, sinusunod mo ang puro kalooban ni Jesus Christ. Na tayong lahat po ay magmahalan. So yun po yung ibig sabihin na kailangan po tayo magpakumbaba sa bawat isa. Hindi po natin pwedeng sabihin na, Nestor, mas magaling ako sa'yo. Huwag mo kong kakausapin. Mas angat ako sa'yo. Ako lang ang may karapatang magbigay ng encourage sa'yo. No, hindi. Lahat po tayo ay pantay-pantay lamang sa Panginoon. Wala pong mataas sa atin. Ang pinakamataas lang po sa atin, yung top one is Jesus Christ, ang ating Panginoon. Kaya lamang po tayo nakakatayo dito dahil sa biyaya lang po talaga ng Panginoon. No? Kung hindi po tayo lalakad sa tinatawag po na humility o pagpapakumbaba, mga kapatid, ang unang-unang pong tendency dito ay pwede po tayong matisod. Pwede tayong bumagsak sa kasalanan. Kapag ka po tayo ay dinaanan po sa pagsubok, dinaanan ang pananampalataya mo sa pagsubok, at pag hindi ka gumamit ng salitang humility, pagpapakumbaba, maaari kang matukso. Maaari kang bumagsak. So bakit ko po sinabi yun? Ano ba nangyari kay Pedro? Ang sabi niya sa Panginoong Jesucristo, Lord Jesus, Panginoon, hindi kita ipagkakanulo. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, in 3 times, di ba? Pag dilawag naman, nag-deny Jesus in 3 times. Nagyabang siya, hindi niya lang pagkakanulo. Pero ano nangyari sa kanya? Bagamat alam ng Diyos na mangyayari, pero sinubo siya ng Panginoon. Di ba ikaw yung kasama ng Kristong na? Hindi ko kilala yan. Di ba? Ganyan yung ginawa niya. 3 beses niya pinagkanulo ang Panginoon. Sabi niya, hindi niya pagkakanulo. So number 3, mapagpaumanhin. No? Bearing with one another. Ibig sabihin, kaya natin makisalamuha, makisama sa bawat isa. No? So dito po natin makikita yung lawak po ng pakunawa sa bawat isa. No? Minsan mapapaisip kayo mga kapatid eh. Bakit ang tagal-tagal ko nang ini-encourage yung tao ko? Ayaw talaga sumama sa akin. Minsan hindi natin alam na dumadaan pala sa pagsubok itong tao ito. No? Marami naman sa loob ng simbahan, pero minsan gusto mo ng konyatan. Dahil napupuno ko na sa tikas ng ulo. Ayaw makinig. No? Nag-uusap kami rito, makiigsaw-saw sa amin. Alam niyo mga kapatid, yung mga taong ganyan, yung mga makukulit, matitigas ang ulo, yung mga pasaway, naka-encourage sa bawat, yan ang hanapin mo sa simbahan. Yan ang pakisalamuhan. Why? Kasi dyan po natin tayo susubukan ng Panginoon. Eh. Kung tayo ba ay marunong maging mahinahon, magpakumbaba. No? Dyan po tayo susubukin ng Panginoon kung kaya mo magbigay ng paumanhin sa tao nito. Diyan po tayo sinusubok. Kasi kung kasama mo, puro magpapakumbaba, ito lang. Hindi ka na magiging, sabihin natin, strong. No? Hanapin mo yung mga tao ngayon. Dahil niya susubukin talaga ang iyong pag-uugali. No? So bilang mga nagkakaisa sa gawain po ng Panginoon. So yung po yung 3 bagay na nakita natin na kailangan po natin makita sa mga mananampalatayang nagkakaisa. Pero kung hindi natin nauunawain at itindigan ang bawat isa, ang sabi po dito, ulitin po natin, makinig po kayo mga kapatid. Kung hindi po natin titindigan at uunawain ang bawat isa, ang mangyayari po, alam niyo kung ano?
division. Ayoko rito, sermon na sermon, pinakikialaman ng buhay ko. Kaya dapat po, manindigan tayo sa bawat isa. So dito po nakita po natin yung tatlong elemento po ng unity na tinatawag po. Now, ito ulit yung another question po sa inyo. Bakit po tayo united as church? As a body of Christ. Bakit po tayo united? No? So nagkakaisa ba tayo dahil tayo ay mga lahing Pilipino? O nagkakaisa tayo sa isang kainan, sa isang basketball, aktibidad, or method, programs ng church? Nagkakaisa tayo dito. No? And the Bible says there are 7 reasons, no, why we are together. May 7 dahilan po kung bakit po tayo nagkakaisa bilang mga mananampalataya. Ito po yung last verse natin. Basahin po natin in Ephesians chapter 4 verse 4 to 6. Mula po sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 4 to 6. Ang sabi po rito ni Apostol Pablo, verse 4, sapagkat iisang katawan lamang tayo na may isang espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin nang tawagin tayo ng Diyos. In verse 5, iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. In last verse, iisa ang Diyos at siya ang Ama nating lahat. Naghahalin siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. No? Isa-isahin po natin yung 7 bagay na ito na dahilan kung bakit po tayo united. Sabi po sa ating pong binasa. Ang sabi po dyan in verse 4, iisang katawan. Ang ibig sabihin po, we are one body. We are one church. Kung bakit po tayo nagkakaisa. So, ibig sabihin po, iisa lamang po ang ating katawan. Bagamat ang bawat isa sa inyo ay parte lamang ng katawan ni Yesu Cristo, pero ang ating pong pinaka-top sa lahat po ay walang iba kundi ating Panginoon sa Cristo. Lahat po tayo ay parte ng iisang katawan. Bakit ginawa ang kamay, Ate Dayan, ng Panginoon? Para abutin po yung mga ibang kapatiran rin kami. Bakit yung ginawang bunganga, Kuya Eman? Para turuan yung mga ibang kapatiran na nangyayari. Diba? Bakit yung ginawang paa? Para tayong lahat ay lumakad sa loob ng iglesia para makatulong sa bawat isa sa atin. Lumakad sa pananampalataya. Lumakad sa kabanalan. Lumakad para ituro ang ebanghelyo ng ating Panginoon. So parte po tayo ng isang katawan. So hindi po yung dahil masipag ka sa simbahan, ikaw ay masasabi po natin parte na ng katawan ni Kristo. Maaaring bagay lang po yan sa loob ng aktibidad ng church. Masabi po rin pa natin gano'n. Pero masabi din natin na hindi po yan yung kahulugan po ng unity. Dahil masipag ka sa ministeryo na meron ka. Masabi po dito, dahil hinirang tayo sa pamamagitan ni Yesu Cristo, sabi ko, inilagay tayo ng Panginoon sa isang katawan. And the Bible said, sabi dito, Jesus is the head of the church. Siya yung ulo. Ibig sabihin po ng ulo, siya po yung pinakatapon natin. Tayo lamang po ay bahagi ng katawan ni Cristo. Naalala ko yung sa Luke 15. Sa dyan, yung true vine in the branches. Diba? Kung hindi tayo nakakabit sa Panginoon, hindi tayo bubunga. Kailangan po natin talagang kumabit sa ating Panginoon. Kuya Emma, patayungin kita rito. Punta ka sa labas, kulang kita ng ulo. Ayaw mo kaya maglakad dito? Kuya Reggie? Hindi. Kasi ang ating gawain, kapag kung tayo ay diniktahan ng Panginoon sa iyong ulo, sa kanya po nang gagaling ang lahat ng kumanda. Kaya tayo lumalaban. Pero subukan kung tumayo lang ng ganyan na walang utos ang ulo. Hindi ka gagalaw. Di ba? So, ibig sabihin, ang Panginoon po natin, siya po yung top 1. Paano kung puro tenga tayo lahat, puro bibig tayo lahat dito? Walang paa, walang kamay, puro bibig tayo, siguro, ingay-ingay natin, gano'n dito. Hindi tayo magkaintindihan. So, ginawa po tayo ng Panginoon bilang kanyang parte katawan dahil meron pong layunin ang bawat isa po sa atin. Okay, number 2, iisang espiritu in verse 4, makikita po natin yan, no? Ang sabi po dyan, the Holy Spirit is in us
one spirit. Tayo po ay nasa isang espiritu. No? Katulad po ng pinag-aralan natin at tinuro ko sa inyo. Kung wala po ang banal na espiritu sa inyo, you cannot accept Jesus Christ. Kung wala ang banal na espiritu sa iyo, hindi mo pagsisisihan ang iyong mga kasalanan. Kung wala ang banal na espiritu sa iyo, hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos. So, isang espiritu rin po yung binigay sa atin ng Panginoon. Hindi po magkakaiba, ha? Iisa lang po. Diba? Now, kung malimbawa, kung sa inyo po, yung banal na espiritu sa inyong buhay, the question is, kayo ba binabago ng banal na espiritu araw-araw? Kasi kung sumasa inyo po ang banal na espiritu, at sinasabi ninyo nasa inyo ang banal na espiritu, magkakaroon ka rin ng burden para ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Kasi isang espiritu lang ang binigay sa atin. Kapag po tayo ay binabago araw-araw ng espiritu, magkakaroon ka ng burden para ibahagi din sa iyo. Diba katulad yung pinag-aralan natin? No? Maging katulad natin si Kristo araw-araw sa ating buhay. Christ-likeness in every single day. So magkakaroon ka ng burden para po ibahagi din po sa iba yan. No? So bakit daw po? Because the Holy Spirit is in us, sa ating buhay. Number 3, iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin ng Panginoon, no? Iisa rin ang pag-asang ibinigay sa atin. Yung mo yung verse 4. Kung tatanungin kayo, sino ba ang pag-asa nyo? Si pastor? Si leader? Si ate? Si kuya ganito? Si nanay? Si tatay? Hindi po yun, mga kapatid, no? Ang ating Panginoon. Pag dumating po sa panahon na nawala ka ng trabaho, no? Hindi na angkas sa temptation, hindi na angkas sa pagsubok. Sino po ang pag-asa natin? Ang Panginoon. So, isang pag-asa lang po. Kaya sabi po ng Panginoon, no? Kung babasahin po natin yung Titus chapter 2, verse 13, ang sabi po ni Tito, no? Sabi po ni Apostol Pablo sa Tito, habang hinihintay natin ang ating dakilang Diyos sa tagapagligtas, siya rin ang ating pag-asa na si Jesus Cristo. No, habang hinihintay po natin ang ating Panginoon sa Kristo, siya po ay umaasa sa Kanya. No? Sa muli niyang pagparito. No, kaya pag dinaan po tayo sa mga trahig at pagsubok, no? Pag sinusubok po yung ating pananampalataya, sino ang pag-asa mo? Kailangan ko sa pastor, kailangan ko yung leader na committed sa church, na makapagpalakas sa akin. O hindi po, mga kapatid. Manalangin po tayo sa banal na Espiritu para po tayo ay tulungan. Dahil ang Panginoong Kristo po yung ating pag-asa. Pang-apat, iisa ang ating Panginoon. In verse 5. Sabi, isang Panginoon. Hindi si pastor, hindi si leader ang Panginoon mo, hindi master mo. Kundi ang Panginoon mo. Sino ang master mo? Ang Panginoon. Minsan may maririnig ka sa mga kapatiran, Kuya Jess, Kuya Reggie, Pastor, Kuya ganito. Okay lang ba na hindi ako makakadalo? Kasi na-invite ako sa isang aktibidad na alam mo naman hindi importante. Hindi mo na ako makaka-attend, ha? Kasi in-invite ako para dumalo sa ganitong klaseng event. Now, ang tanong ito. Maybe si pastor o si leader, maiintindihan yan Pero tanongin mo yung master mo. Panginoon, okay na ba hindi ako makaka-attend? Ano kaya isasagot ng Diyos sa'yo? Bahala na po kayong dalawa ng Diyos pag-usap doon. Maybe si pastor, maiintindihan ka pa Si leader o si kapatiran Pero kung master mo ang Panginoong Jesus, tanongin mo siya. Lord, nag-invite ako sa kainan, hindi mo na ako akin ang Sunday service sa Bible study, ha? So, bahala na po kayo mag-usap ng Panginoon dyan. Huwag po kami tanungin ninyo, ang tanungin nyo ang Panginoon, bakit hindi ka nakatin. Sabi nito, iisang Panginoon. So, ibig sabihin, sa kanya tayo nagsasabi. Bagamat nangyayari sa atin dito na, nagpapasakot tayo sa mga leader, kasi nga, mga excuses natin, hindi natin alam yan, hindi na natin saklaw yan, yung mga bagay na yan. Kasi unang-una, ang nilalaman ng puso mo, ikaw lang ang nakakaalam. Hindi po namin alam yan. Mas maganda itanong mo sa master mo kung okay na ba hindi ka maka-attend. No?
Kung sasagot kaya sa inyo literally ang Diyos, ano kaya sasabihin niya sa inyo? Pero masakit mo mga kapatid sa mundong ito, napakaraming Diyos. Sabi ko, isang Diyos lang dapat din. Ano ba ang Diyos sa mundo? Pera. Ambition. Ang daming mga Diyos-Diyosa. So masasabi natin walang unity. Magkakaiba tayo ng kanya-kanyang paniniwala. Ano pa? Yung mga bagay na makaka-attract sa paningin mo, na makapaglalayo sa iyo sa Panginoon. Dito na lang ako. Mas masaya rito eh. Nag-i-enjoy ako dito. So masasabi natin na wala tayong unity. Okay. So we have unity, no? Dahil si Jesus Christ yung ating iisang Panginoon. And verse 5, panlima po, sorry po. Panlima, iisa ang ating pananampalataya. Ang sabi ng Bible, we have one gospel. Iisa lamang ang ating pananampalataya. We have one body, no? Kung tayo po ay nasa isang katawan, ibig sabihin, iisa lamang po yung ating ibinabahagi na ebanghelyo ng Panginoon. So yung ating pong pinapanampalataya, yung ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. So iisa lamang po ang ating ginagalawan. We have one body, one faith, one spirit, one God. So ibig sabihin po, iisa lamang po tayong parte. Kung ano yung binigay ng Diyos, kaya tindayan meron din i-review. Kung isang pananampalataya sa iyo, lahat po tayo pare-parehas lamang po yun. So we have one body. We have unity para ingatan po ang ebanghelyo ng Panginoon. So ibig sabihin po, bakit po tayo may pananampalataya? Because tayo iniingatan po natin yung ebanghelyo ng Panginoon. No, meron po tayong pagkakaisa na ingatan ang ebanghelyo ng Panginoon. Yun din po yung ibinabahagi po natin sa labas bilang nagkakaisa na tinawag ng Diyos. And 6, iisang bautismo. One baptism. So dito mga kapatid, dapat natin ma-determine ano ba yung baptism na tinatawag dyan. Spiritually o physically, kung kayo po tatanungin. Ang sagot po dyan is po, parehas po. Pag kayo po ay nabautismuhan sa Espiritu, kailangan din kayong bautismuhan sa inyong physical na buhay. So, ibig sabihin po rito, no? Ang sabi po rito, baptism signifies your identity and initiation with Christ. No? Ang bautismo ay pagpapakita ng iyong katauhan at pagbabago at pagsisisi kay Kristo. It means, kung ikaw ay nabautismuhan ng Spirit, kailangan ang buhay mo mabago rin. Hindi ka po pwedeng mabautismo kayong Spirit, pero ang buhay mo, namumuhay ka ng hindi sa Kristiyano. Paano mo masasabi ngayon na ikaw ay nabautismo sa physical na katauhan mo? Diba? Now, minsan masasabi natin yung water baptism is physically, no, ginagamit ito ng mga simbahan sa mundo. No, ito po ay simbolo ng pakikipag-isa mo kay Kristo, na kung saan si Kristo ay namatay at muling nabuhay. So ginagawa po natin yan as a symbols na tayo po ay nilubog sa tubig at pagkatapos po tayo ay umangat. It means, ang sabi po sa Bible, no, in 2 Corinthians 5:17, no, if anyone in Christ, there's a new creation. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang katauhan, kundi siya ay bago na. So ganyan yung ginagamit natin sa Bible, di ba? Sa physical, tinilulubog tayo. Pero sa Espiritu naman po, sa Espiritu lang po, yung tinatawag po na binago ka ng Espiritu at nagkaroon ka ng tinatawag na relasyon sa Diyos. Yun po yung spiritually, no? Yung buhay natin nababago rin. Same lang po sila. Kung nabautismo ang kayang Spirit, ganoon din po sa physical. Dahil kumikilos po ang banal na Espiritu sa iyong buhay. So paano po natin nalaman yun, mga kapatid? So basahin po natin sa aklat po ng mga Roma in chapter 12, verse 3 and 5. Nasabi po rito sa aklat ng mga Roma in chapter 12, verse 3 and 5. Sapagkat dahil sa biyaya ng pinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay sa inyo ng Diyos.
Kung papaano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Gayon din tayong mga mananampalataya, kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay po tayo sa isa't isa. So napakalinaw po, no? We have one body, one faith, one spirit, and one baptism. So nasa isang katawan lang po tayo. Ganun din po, no? Basahin po din po natin in 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 13. Ganito rin po yung sinasabi ng Apostol Pablo, no? Ulit po, unang Korinto, chapter 12, verse 12 to 13. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming bahagi, ngunit maraming bahagi na ito ay bumubuo sa isa pa rin katawan. Gayon din naman ang mga mananampalatayang bumubuo sa katawan ni Kristo, in last verse. Tayong lahat, Hudyo man o Hintil, alipin man o malaya, ay nabautismuhan sa isang Espiritu para maging isang katawan at isang Espiritu rin ang ating tinanggap lahat. No? So kitang-kita po natin dito mga kapatid, no, na meron po tayong pagkakaisa in unity. Iisa lamang po ang binigay sa atin ng Panginoon. One body, one spirit, one faith, one God, one baptism. Hindi po pwedeng iisa, wala man yung Kuya Eman. Mas kompleto si David, hindi po. Iisa lamang po yan. No? So we are united in one body. Ang sabi po dyan, one spirit, we have one faith, we have one baptism. No? Sino po ang naglagay sa atin doon? So rather than the Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Siya po ang naglagay sa atin doon, no? Sa iisang katawan at iisang bautismo. Kaya ang bawat isa po sa atin ay napakahalaga po sa katawan ni Kristo. Hindi po natin dapat pabayaan ang bawat isa, mga kapatid. Dahil masasabi po natin, kaya hindi po tayo nagkakaisa, wala tayong unity. Kaya dapat sabay-sabay po tayo. Ini-encourage po natin. Yun po yung sinasabing unity. At tumuli-uli po, yung pang-7, iisa ang Diyos at siya ang Ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nananahan sa ating lahat. No? So, ibig sabihin po, we have one God. Sino ba yung one God na yun? The Father. The God the Father. So, iniligtas po tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na-born again kayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, kitang-kita po natin mga kapatid yung Trinidad ng Diyos dito. No? Yung Trinity ng Panginoon. Pero ang lahat po yan, ang Panginoong Ama, ang gumagalaw po sa ating lahat. Naalala niyo ba nung binautismo si Jesus Christ, si Book of Mark? Diba, nakita natin yung pagkakaisa ng Trinidad ng Diyos. Pagkatapos po niyang bautismoan siya sa Jordan River, ni John the Baptist, pag-ahon niya po sa tubig, ano po nangyari? Bumuka yung langit. Nagsalita ang Ama. Ito ang aking anak na minamahal. O sa ibang version, kinalulutan. Bumaba ang banal na Espiritu sa inyong kalapati plus Jesus Christ. So makikita natin yung unity na iisa lamang po silang lahat. Hindi po pwedeng gusto ng banal na Espiritu ayaw ni Jesus Christ. Hindi po pwedeng gusto ni Jesus Christ ayaw ng Diyos Ama. Hindi po. May unity po, iisa lamang po yan. So makita-kita po natin yung united, no? United po sila. One God, the Father, the Lord, Jesus Christ, and the Holy Spirit. One Spirit. So yun po yung unity nila. So mga kapatid, no, nakita po natin no, yung kahalagahan po ng unity sa ating buhay. So sa simbahan po nito sa ating po sa Open Christ City Church, so bakit po ito yung napili ko po ituro, ibahagi po sa inyo dahil yun nga po, no, isa sa mga dahilan dahil iniiwasan po natin na magkaroon po ng pagkakabaha-bahagi. Napakahalaga po ng unity sa bawat isa po sa atin. So bilang mga pinili no, ng Diyos, no, ang sabi nito, let us unite in one body. Kailangan po natin magkaisa sa isang katawan. At kailangan po natin panatilihin sa bawat isa sa atin yung tinatawag na pagkakaisa. So yun po yung isang napakahalaga
sa loob po ng iglesia. Kung wala po yung sa atin ng unity, masabi po natin wala pong kagandahan ng ating samahan sa loob ng iglesia. Kaya kapag may mga bago tayo, mga kapatid, welcome. Kamayan natin sila, lapitan natin sila. Huwag tayong manatiling nakaupo lang. Isamahan natin ang bawat isa, mahalin natin ang bawat isa katulad ng pagmamali ni Jesucristo sa atin. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. So, Panginoon, salamat po sa